let's take down notes. So, Ezekiel chapter 21. Ang title po natin, At the Crossroads. Choosing God before it's too late. At the crossroads, tutuldok, choosing God before it's too late. At the crossroads. Ang ibig sabihin po ng crossroad ay parang intersection of two or more roads. Yan. At the crossroads, tas tutuldok, choosing God before it's too late. So every choice po that we do in life, no, can lead us closer to life or destruction. Ang bawat desisyon na atin pong ginagawa ay pwedeng maglapit sa atin sa buhay o sa kapahamakan. And in our lives, brothers and sisters, this life is full of crossroads. Lahat naman po siguro tayo, di ba? May mga literal na intersection na ano po tayo, napuntahan po tayo, di ba? Unsure whether to go left or right. Saan ba tayo pupunta, sa left or right? Mabuti nga po ngayon dahil may mga ways na, may Google Maps, kahit papaano alam na natin kung saan tayo pupunta. Pero minsan, kapag naligaw ka at meron dalawang daan, left or right, minsan hindi natin alam. And in our decisions as well in this life often feels like that. Yung mga pagdedesisyon po natin about sa career, ano ba ang ipopurso kong career, ano ba ang ipopurso ko sa pag-aaral ko, minsan naguguluhan pa tayo, ano ba ang kukunin kong course. Life is full of crossroads, even relationships, even in our faith. At kahit po sa mga daily habits po natin. Yung title po nandoon, At the Crossroads, tapos colon, Choosing God Before It's Too Late. And in Ezekiel chapter 21, God gives the prophet a dramatic vision, si Prophet Ezekiel. Ano po yung dramatic vision na pinakita ni Lord kay Prophet Ezekiel? A king standing at a crossroads and deciding which path to take in battle. Makikita po natin yan sa Ezekiel chapter 21 verse 21. Ezekiel 21 verse 21. For the king of Babylon stands at the fork in the road, at the junction of the two roads, to seek an omen. So it's a picture of our spiritual choices today. Ano ba ang pinipili natin sa bawat araw? Ang direksyon ba na magdadala sa atin ng sa buhay, sa Diyos? Magpapalapit sa atin sa relasyon natin sa Panginoon? O desisyon na magpapalayo sa atin? At ito po, ang kapupuntahan ay kamatayan at kapahamakan. So, 3 life-changing lessons. Number 1, the first point, neutral is not an option. God bless po, Jekai, sa iyong examination. Sa lahat na magtitake ng LET, God bless you. Amen. I declare LPT 2025 for all of you. God bless you, mga future educators. Number 1, neutral is not an option. God bless din po sa daughter nyo, Dampiel. God bless. Neutral is not an option. Paki-live comment po. Okay, praise God. Neutral is not an option. So sa Ezekiel chapter 21 verse 19. Ezekiel 21 verse 19. Sabi dito, mark out 2 roads for the sword of the king of Babylon to take. So God showed Ezekiel 2 roads. Number 1, ano yung dalawang road na yon? 1, leading to Jerusalem, and it symbolizes destruction. And the other to Rabbah. The king couldn't stay in the middle. He had to choose. Ang hari po, kailangan niyang pumili kung saan siya pupunta, sa Jerusalem o sa Rabbah. The king couldn't stay in the middle. He had to choose. And for all of us, kailangan mong mamili.
Hindi pwedeng neutral ka lang. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Modern connection, ano po yung connection niyan sa buhay natin ngayon? In life, we cannot stand still spiritually. Hindi pwede na wala kang ginagawa upang ma-develop, mag-mature, mag-grow ang iyong spiritual life. Because choosing not to allow God is still a choice and it leads somewhere. Choosing not to follow God is still a choice. Choice mo na manatili dyan sa posisyon mo. Choice mo na walang mangyari sa buhay mo. Choice mo na hindi ka mag-grow, hindi ka ma-develop, hindi ka mag-mature, and it leads you to somewhere. Destruction and failure. So isipin nyo po na kayo ay nakatayo sa isang riles ng tren. At alam nyo na may dadaang tren doon. Choice mo kung mananatili ka doon at choice mo kung aalis ka. Imagine. Sige po, imagine niyo nandoon ka sa riles ng tren, nandoon ka sa gitna. At alam mo may dadaan na tren. Pero wala kang ginawa. Di ba po, mamamatay ka kasi wala kang ginawa. It has consequence. Yes po, araw-araw ang live po natin. 6:30 sa umaga at around 9 to 10 sa gabi. So ano po ibig sabihin dito? Hindi pwedeng neutral ka lang. Because indecision is still a decision and often the wrong one. Kapag hindi ka nagdesisyon, kapag wala kang ginawa, desisyon mo yun na wala kang ginawa. At ibig sabihin po nun, dahil wala kang ginawa, maaaring iyon po ay mali. Okay? Baka maaaring mali yung ginawa mo yun kasi wala kang ginawa. At desisyon mong wala kang gawin. Imagine niyo sa bawat araw, di ba? Choice mo kung gigising ka. Choice mo kung babangon ka. Okay? So, kailangan meron kang gawin. Ganun din sa ating spiritual life. If you want to grow, then you do spiritual discipline. You pray, you read the Bible, you attend the church, you attend this kind of mga devotion sa online. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kung gusto mong lumago, gumawa ka ng paraan na lumago ka. Kasi hindi pwedeng wala kang gagawin. Again, neutral is not an option. If you want to develop your faith, you need to do something. If you want to become more matured, develop yourself, read the Word of God, meditate the Word of God. God bless Chai sa tita mo sa 51 Talk. Let there be financial breakthrough. So that is the first one. Neutral is not an option. Sikreto ng totoong pagbabago, magsimba at huwag a-absent. O, diba? Totoo yun. Yeah. Amen. Gagawa ka talaga ng paraan. And sometimes, may mga sakripisyo kang kailangan bayaran. If you want to become more anointed, you have to pay the price. May presyong kailangang bayaran. God bless B sa board exam sa Sunday. God bless. So number 2, the second one. Maaga tayo matatapos ngayong gabi. Super life-changing. Wow, praise God, Pam. The second one, God knows the path of every heart. God knows the path of every heart. Alam ng Diyos ang patutunguhan ng bawat puso. Ezekiel 21 verse 22. In their right hand is the divination for Jerusalem, to set up battering rams, to give the command to slaughter. So the king of Babylon used omens and signs to decide his path. Alam nyo, ito po, sabihin ko po sa inyo, kagaya ng lagi kong sinasabi sa live na to, there's no judgment, okay? There's no judgment. Pero bato-bato sa langit ang tamaan magpatama at ang mga tatamaan magbago. Hindi pa ako nagpaparinig, okay? Pero kung ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, I don't want to sugarcoat this, no?
The king of Babylon used omens and signs to decide his path. Meron ba dito na mga tao na naniniwala sa mga hula, sa mga bituin, sa mga zodiac signs, etc. o sa mga lucky charms? So, i-correct po natin ito. May nakita ako dito na nag-chat sa testimony group chat. Na nung nakakilala daw siya, teka lang, babasahin ko muna yon. Okay, babasahin ko yon. Sana makita ko yung yung testimony niya. Ayan, ito. Sabi niya dito ni Ate Cynthia sa testimony group chat natin. Sabi niya, "Good evening po sa lahat. Share ko lang po how good the Lord is. Lumaki po ako with Chinese origins, naniniwala sa mga feng shui at lucky charms. Since kinalakihan ko po ang ganong paniniwala, di ko po naisip na kasalanan, idolatry po iyon. Dahil po may maliit akong tindahan, bumili po ako ng mga pampaswerte sa negosyo until I found this live channel of the Lord. After hearing the lecture of Pastor Harold regarding Ezekiel chapter 14 about hidden idolatry, yung mismong gabing iyon, hanggang kinabukasan, tinapon ko na po lahat ng mga nabili kong lucky charms at hiningi ko po ng kapatawaran sa ang aking nagawa. Sa ngayon, mas mabenta po ang tindahan. May mga new customers ako at patuloy ko pong nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Praise God sa pagbibigay ng daan para makita ko ang live streaming na ito at mas makita ko ang aking nagagawang pagkakasala at upang magbalik loob ako kay Lord. In the mighty name of Jesus, maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinabayaang mapariwara. Amen." Praise God. Ang ganda ng testimony ni Ate Cynthia. At yan din po yung gustong ituro sa atin ng Lord. I'm from JIL Pulong Buhangin po. Behind the scenes, God was directing everything. Even when people think they're in control, God sees and knows every outcome. Mas alam ng Diyos ang dapat na daan at direksyon. Kaya kanino po tayo hihingi ng sign? Kanino po tayo magtitiwala? Kanino po tayo lalapit? Sa Panginoon. Hindi tayo aasa sa swerte. Kaya ito po, I will correct lang po. Iko-correct ko lang po yung ibang mga sinasabi natin sa mga nagsasabi ng good luck, no? Hindi tayo naniniwala sa luck. Hindi tayo naniniwala sa swerte. Kaya palitan po natin yung good luck ng God bless. Okay? So, tatanggalin na po natin yung good luck. Kasi po, wala na sa atin yung swerte eh. Hindi tayo swerte. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen po ba? Pinagpala tayo ng Diyos. We are not nakadepende sa swerte na swerte lang yan o nagkataon lang yan. No. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. So, simula po ngayong gabi sa 600 na nanonood, 600 plus, simula ngayong gabi, no more good lucks, but more of God bless. Pwede bang sabihin natin sa chat, God bless. Amen? God bless. Yes, walang swerte. Pagpapala ng Diyos kung bakit nangyari sa iyo yan. Hindi ka sinuwerte. Hindi ka lang, gusto mo ba yon? Sinuwerte ka lang? Hindi. Pinagpala ka ng Diyos. Amen po ba? Okay, so medyo napasadahan ko lang. So, ano pong gagawin natin ngayon? We will stop relying on luck, signs, or superstitions to make decisions. Hindi na po tayo aasa sa swerte, sa mga signs. Finally, natumpak mo din. Kasi gusto ko ipa-comment ito kasi may kumakalat dito sa TikTok about dyan. Oo nga. So, ito pa po isa, mga kapatid. Kasi po, kino-correct lang tayo ng Panginoon. May mga dapat lang na ayusin. Kung gusto nating lumalim, kaya po kayo nakatutok ngayon dito dahil may mga dapat baguhin, 'di ba, sa ating mga buhay. So we will stop relying on luck, signs, or superstitions. Mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa mga bituin,
no? Sa mga zodiac signs. Kaya kung may mga zodiac signs kayo na mga pangalan, kung kaya nyong baguhin yung mga username nyo, siguro baguhin natin yung username natin dito sa TikTok ng mga bagay na nakaka-bless, no? So, hindi tayo naniniwala sa mga zodiac signs, sa mga year of the ganito, ganyan. Wala na pong ganyan kasi hindi nakabase sa bituin ang ang tadhana po natin. Hindi nakabase sa mga bituin, sa kung saan man, sa mga hayop. Wala pong ganon. Kaya simula sa araw po na ito. Ayan po, maglilinis din tayo. Okay, ngayong gabing to, alam ko may gustong gawin ng Panginoon. I'm so excited sa mga gagawin ni Lord sa buhay nating lahat. Sobrang excited po ako. Naglilinis ang Diyos ng ating mga buhay. Okay? Yung mga anting-anting, itabi nyo na rin po kung kaya nyo itapon. Hindi na po natin ito kailangan. Hindi nyo na kailangan ng anting-anting para protektahan kayo. Kailangan nyo ang banal na dugo ng Panginoon. So ngayon po, ito mga kapatid, no? Unti-unti lang naman. Unti-unti. Hindi ko naman kayo pinipilit or whatsoever. Okay? So, ito ay pagtatama. Kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon, may mga kailangan tayong gawin. May mga kailangan tayong isurrender sa Panginoon. Opo. Kung may mga bagay po kayo sa loob ng inyong tahanan, ayan, sa loob ng inyong mga tahanan, ako po alam nyo, nung unang beses ako the first time that I encountered the Lord at the age of 17 years old, no, ang ginawa ko po, naglinis talaga ako ng bahay po namin. So, tinanggal ko po lahat ng mga bagay na wala namang kaugnayan sa aking pananampalataya sa Diyos. Okay, so unti-unti nyo, hindi ko po kayo pinipilit, hindi ko po kayo, tawag dito, pinupuwersa na gawin to. Pero mga kapatid, kung gusto nyo po na magkaroon ng tunay na pagbabago at mas mapabilis po talaga na walang makahadlang, walang mga bagay na makapigil sa atin na maranasan ang presence ng Lord, yes, itapon nyo na po yung mga bagay na yan. Like yung mga evil eye sa bahay nyo, kung may mga, paano ko ba sabihin, mga Diyos-Diyosan. Okay, isa lang po ang Diyos natin, ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang po ang atin pong Diyos. Okay, again, hindi po ito sapilitan, hindi ko po kayo pinupwersa, mga kapatid. Itatabi na lang po muna natin yung mga bagay po na iyan. Magsisimula po tayong maglinis ng ating buhay, maglinis ng ating pong mga tahanan. Praying na magkabahay ako on our own, ayaw po ipatapon ng mami ko ang mga rebulto namin. It's okay. Okay? Kung ayaw talagang ipatabi ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, syempre nakikitira po kayo eh. At meron pa rin po silang doon, karapatan. And we respect that. We respect that. God bless sa inyong anak. Mami Day, God bless po. Pagalingin po kayo ng Diyos. Just pray for it. Just pray for it. Okay? So, ang sa akin lang, ngayong gabing to, tingnan nyo, tumingin kayo sa inyong mga tahanan. Wala nang signs, wala nang lack, wala na po yan mga superstitious belief. Ang pag-asa natin si Jesus. Ang kaligtasan natin si Jesus. Siya lang. Okay? Kasi kung titingnan nyo at babasahin nyo ang inyong mga Bible, if you will just read it from Genesis to Revelation, magugulat kayo eh. Magugulat po kayo. Talagang itong mga bagay na sinasabi ko sa inyo, mga bagay na tinuturo ko sa inyo, ito yung mga nakasaad lamang salita ng Diyos. Don't take me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Okay? Hindi ko po binabago ang inyong mga paniniwala, pero tinatama. Siguro yun po yung tamang term. Tinatama lamang po natin. Okay? So, hindi ko po kayo dadalhin sa JIL, hindi ko po kayo dadalhin sa religion. Ang gusto natin, lumalim ang relasyon sa Diyos. Okay? So, may pagtatama,
may pag-aayos, may paglilinis. Amen? So, yun po yung gagawin po natin. Kaya po mga kapatid, simulan po natin maglinis ng ating mga tahanan. Okay po ba? Mamaya siguro bago kayo matulog, tingnan nyo. Baka may mga bagay dito. Kasi ito po sasabihin ko sa inyo. Pinapanahanan din po. Kasi sa Bible, di ba, merong mga evil spirits. May mga evil spirits. Wow! Tama ba, Jelay? Ikaw yung Virgo kanina. Okay, so nagbabago na sila ng pangalan. Praise God. Diba? At sa Bible, may pagbabago talaga ng pangalan. Diba? Si Saul, dati siyang persecutor. Nung nakakilala siya sa Lord, naging si Paul na siya. Diba? Binabago ng Diyos ang pangalan natin. May pagbabago ng buhay. Kaya, praise God po. Natutuwa po ako dahil sumusunod tayo sa Diyos. Pati po yung dream catcher, yes po. Itatapon ko na yung dream catcher. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Alam niyo, buti na lang naintindihan niyo po ako. Kasi ina-expect ko na baka, syempre may sabi, ito yung ginaano namin, matagal na to sa amin, ganito, ganyan. Pero praise God, dahil bukas ang ating mga puso at isipan sa pagtatama ng Diyos. Itatapon ko na po yung mga nasa wallet ko. Amen. God is moving. Amen. Thank you. Praise God po. Praise God, praise God. Nagkakaroon talaga ng revival no? Amen. Revival is here. More followers of Jesus sa pamamagitan po ng live platform po na ito. Galing ni Lord Pastor, pinuno mo na ang mga puso bago mag-rebuke. Amen. Tsaka hindi naman po, alam nyo, mga kapatid, hindi naman po dapat na ang pagre-rebuke ay, alam nyo yun, yung parang sobrang pinupuwersa mo sa isang tao. We can also be gentle in rebuking. Opo, pwedeng kayong mag-join. Yes, pwedeng mag-join lahat. Kaya, ayun po, to God be the glory, dahil naintindihan niyo po iyon. Natapon ko na po yung dahon ng laurel. Amen. Okay, so bukas po, maglilinis na tayo. Baka po, ito pa isa, baka nagsusuot kayo ng mga damit na mayroong mga bungo. Dapat po maging maingat din tayo doon. As much as possible, yung mga plain lang na wala masyadong mga nakakatakot na mga image, mga logo, ganyan po. Yes, linis na po agad. Bawang, dahon at laurel. Tinapon ko na po sa bulan. Pwede po yung laurel, pinang-aadobo yun eh. Ayan. Yes, maganda rin po yung mga mga Bible verse yung nakaprint sa damit. Yes, mga statement shirt. Yung mga statement shirt, sana yung mga scriptures. God bless like May. Amen. LPT, December 2025. Wow, praise God po dahil tunay na kumikilos ang Diyos. So wala tayong ibang pagkakatiwalaan, hindi ang zodiac signs, hindi ang mga bituin or whatsoever. Ang pagkakatiwalaan natin, trust the Word of God. Amen? Trust the Lord. Kasi naman sinasabi di ba? Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Nasaan si Libra? Sino man sabi niya? Inalis ko na po ang Libra sa TikTok name ko, Pastor. Praise God! God is good. Pastor, baka pwede po i-post yung topic tonight so that we can share it to others. Oo nga, kaso ang problema dito sa live stream kay TikTok, hindi siya nare-record. So parang may mga clip-clip lang na pwede kang pwede mong i-save, ganyan. Okay, when it comes to the sign of the cross, magandang topic din yun, no? So we respect kung ano po yung mga ginagawa po natin. But you know what? Kung isa-search nyo, sige, i-search natin. Kung is there such thing as sign of the cross in the Bible?
Okay, so wala talaga na nakalagay sa Bible na, I mean, sign of the cross na in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. So naging kultura na lang po talaga ito, no, naisalin po sa Roman Catholic. But alam ko merong kwento niyan eh, kung bakit nagkaroon ng sign of the cross. Baka may nakakaalam. Sure. Hindi pa po. Nasa point number, ano pa lang po tayo. So, naging church tradition siya at naging practice na lang po ito. Itong pagsa-sign of the cross. Yeah. So, walang sign of the cross sa scripture at wala rin po sa Bible teaching. Yon, yung sign of the cross. So, it started 2nd to 3rd century, sabi dito. Ayun. So, kung titignan natin yung Bible natin, wala talaga siya. Okay. Opo. Kasi tayo ay biblical based lang eh. Kung ano yung nakalagay sa Bible, yun lang po yung sinusunod natin. But of course, we respect kung kayo po ay mga Catholic na nandito and if you do that. Pero sa amin po, mga Christian, JIL and part of JIL, ay hindi po kami nagsa-sign of the cross. Yes po, yung symbol na cross, pwede po yun. Pero as much as possible, yung wala na pong image na nakapako si Jesus. Kasi po, si Jesus ngayon ay hindi na siya nakapako. Okay? So, siya po ay nandoon na sa kanang kamay ng ating Ama sa Langit. Ang ganda ng topic natin. Yun po. Kaya nagsa-sign of the cross ang mga Catholic dahil nga po naging tradisyon at kultura na lang po siya. Yes, reason na kasi si Lord. Kaya po, ano na siya, wala na siya. Doon sa cross symbol. Yeah. So siguro sa mas malalim na mga teachings, pag-uusapan natin yan. God bless, Sir Melvs, sa iyong licensure examination for teachers. God bless. Sa ibang lesson, pag-uusapan natin yan. Pero yun lang muna. Okay, yun lang muna. No signs, no locks, hindi tayo aasa dyan. No more superstitions. Okay? Hi, Pastor. How will I go back? Sumama ka sa amin dito. Sama ka sa amin. Yes. Okay. Happy birthday! Sino yun? Ang pangalan mo? Happy birthday. Ayoko po nakakita na nakapako si Jesus, naiiyak ako. Opo, si Jesus kasi ay hindi na siya. And yes, di ba no swerte, no wedding. No wedding at no loto. Okay, no wedding, no loto. Nakwento ko na ba sa inyo si Camerly? Sino dito yung nakapakinig na ng kwento ni Camerly? Nakwento ko na yun, di ba? Sa inyo. Yung joke ko about kay Camerly. Ayan na, ito. Alam nyo, maraming nanonood ngayon. Sige, papakwento ko sa inyo. Ulitin ko ulit. Kasi joke to joke. Okay? Sana ay matawa kayo sa joke ko. For the sake ng mga taong hindi nakapakinig. Okay? So, mayroong isang babae, si Camerly. At si Camerly ay nakahiga, natutulog. Tapos, habang natutulog siya, naramdaman niya yung kaluluwa niya umaangat. So, naisip niya, ito na yung time na kukunin na siya ni Lord. Okay, uuwi na siya ng langit. So, habang umaakyat yung kaluluwa ni Camerly, hindi makaakyat. Hindi makaakyat yung kaluluwa niya. Kaya nangyari, patuloy na bumabagsak dun sa hinihigaan niya. At meron siyang narinig na tinig. Sabi niya, Merly, Merly. So nagulat siya.
Sabi niya, Panginoon, kayo po ba yan? Kayo po ba yan, Panginoon? Sabi ng boses, Oo, Merly, ako ito. Sabi ni Camerly, sige po, Panginoon, kunin niyo na po ako, handa na po ako. May echo ba yon? Teka. Sige. Tapos, sumagot ulit siyang tinig. Sabi ng tinig, Merly. Meron kayo narinig na echo? Merly, Merly, sabi ng tinig. Kukunin na kita, kaso kapain mo yung kanang bulsa mo. So, kinapahan ni Camerly yung kanang bulsa niya. Pagkakapahan ni Camerly, doon sa kanang bulsa niya, nakakita siya ng bolitas ng bingo. Okay? So, may bolitas ng bingo. So, kaya pala hindi makaakyat si Camerly kasi nagbibingo siya. So, ang sabi ni Camerly, Panginoon, sinusuko ko na po sa'yo ang bolitas ng bingo. Sino to? Oy, Bray. So, tumataas na ngayon ulit si Camerly. Tumataas na. Kaso, pagdating dun sa kisame, bumagsak ulit si Camerly. Bumagsak ulit si Camerly. Tapos, narinig niya ulit yung tinig. Sabi ng tinig, Merly, Merly. Sabi ni Camerly, Panginoon, bakit bumagsak ulit ako? Gusto ko na po kayong makasama. At sabi ng tinig, Merly, kapain mo yung kaliwang bulsa mo. So, ang ginawa ni Camerly, kinapa niya yung kaliwang bulsa niya. At pagkakapa niya dun sa kaliwang bulsa niya, nakita niya ang baraha. Nagpupusoy at nagtotong-it si Camerly. Nagtotong-it, meron pa. Kaya sabi nung tinig, isuko mo na, Merly. Isuko mo na. So, sinuko na ni Camerly. Okay, sabi niya, Panginoon, suko na po ako. At dahil po doon, umaakyat na ang kaluluwa ni Camerly. Umaakyat na, nakalagpas na siya doon sa bubong ng kanyang tahanan, ng kanyang bahay. At nung malapit na siya sa liwanag ng Panginoon, malapit na siya sa pintuan ng kalangitan, may tumatakbong bata. At nakita niya ang kaluluwa ni Camerly na umaakyat, malapit na sa langit. Sumigaw yung bata. Sabi ng bata, Camerly, Camerly, tumama po kayo, tumbok, 28-8. At bumagsak ulit si Camerly dahil nanalo siya sa weteng. Last ko na yon. Si Camerly ay tumaya ng weteng kaya hindi siya nakapasok ng langit. Dami ko pang daw. Sana nag-gets nyo yung joke ko. Okay, last ko na to, guys. So, yun. Ganun yung nangyari. O, diba? Kasi ganun din. Parang scary. Parang pwedeng mangyari yun, diba? Na minsan, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Umaasa na lang tayo sa swerte. Okay? So, no to swerte. No to weteng. Tingnan niyo si Camerly, hindi nakapasok. Sayang. Papasok na sana. Kaso sugarol si Camerly. Umaasa sa swerte. So, sayang. Diba? Sayang. Nagmamadyong daw si Camerly. Yes po, the Lord's Prayer. Yun po ba yung Our Father? Yan. Hindi pa ako nakapunta sa Jael Green Hills pero may mga classmates ako doon. At nandun yung mga professor ko sa Bible School. Amen! So, ayun na po. So, ano po yung ibig kong sabihin dito? Trust the word of Jesus above all else. Okay? So, hindi tayo magtitiwala sa mga
sa mga sabi-sabi, sa mga paniniwala or whatsoever. Basta tayo, kay Jesus lang po tayo. Okay? And number 3 and the last, malapit na. Number 3, eto. The wrong road leads to regret. The wrong road leads to regret. Kapag mali ang nadaanan mo na direksyon, mga kapatid, ito po ay magdadala sa iyo sa kapighatian or sayang, di ba? Sayang. Kasi naglakad ka na lang din naman, nag-effort ka na lang din naman, naglingkod ka na lang din naman, kaso mali yung dinaanan mo. Jerusalem ignored God's warnings and kept walking the wrong road. Ini-ignore nila, binabaliwala nila ang mga babala ng Diyos. At sabi ko nga po palagi, every time na nakikinig tayo ng Word of God, merong warning na sinasabi ang Diyos sa atin para pumanumbalik tayo sa tamang daan. Hindi tayo lumihis, no? Walang dating daan, tamang daan, because Jesus is the way, the truth, and the life, and that no one comes to the Father except through Him. Ang tunay na daan ay si Jesus lamang. Kapag hindi tayo sumunod sa tawag ng Diyos at naglakad po tayo sa maling daan, anong kapupuntahan natin? Destruction and deep sorrow. Ang kasalanan po will always promise freedom. Sabi, sige, gumawa ka ng kasalanan, masaya ka dyan, malaya kang gawin. But it delivers us to bondage nang hindi natin namamalayan. And many people today are on a path that looks good. Yes po, si Pastor Presi, kilala natin yan. Many people today are on a path that looks good. Success, popularity, comfort, but it leads to spiritual ruin. Para lang po tayong parang sumusunod tayo sa isang GPS na merong outdated na mapa. Hindi na po updated yung mapa, outdated na. No? Ulitin ko po yun. Many people today are on a path that looks good, success, popularity, and comfort, but it leads to spiritual ruin na hindi natin namamalayan. Okay naman yung success, okay naman yung popularity, okay naman yung comfort kung nagagamit natin sa kapurihan ng Diyos. Alam niyo po, gusto kayong gawing popular ng Panginoon Pero kailangan mong magamit, hindi para maging popular ka, para maging popular ang Diyos. Let us give God all the glory. Many people today are on a path that looks good. Success, popularity, comfort, but it leads to spiritual ruin. At ayaw po nating mangyari to. No? Kaya the more na tinataas ka ni Lord, the more na magpakumbaba ka sa panalangin. The more na tinataas ka, kasi like ako po, personally, I never thought na magiging ganito ang buhay ko, na magla-livestream ako. I started July 28, 1 month and 3 weeks pa lamang po. Pero grabe na yung ginawa ng Panginoon. And I would consider this, as success. I would consider this as popularity kasi maraming tao na, imagine niyo, 24,000 followers. Ganun na yung mga tao nakakilala sa akin, nakikita yung mukha ko. So sabihin na natin, okay? I'm popular sa 24,000 followers na meron ako sa TikTok. But I always remind myself, it's not about me. Kaya dumami ng ganyan yan, yung mga followers na yan, it's not about me. Hindi patungkol sa akin, kundi patungkol sa Diyos. Sapagkat nais ng Panginoon na maraming tao ang manumbalik sa Kanya. So it's all about Jesus. At ikaw, pwede kang gawing famous ng Panginoon. Pwede kang makilala. Ipakilala mo rin ng Diyos. Kung ikaw ay doktor,
galingan mo. Kung ikaw ay accountant, teacher, gamitin mo yung impluensyang meron ka upang maraming tao ang makakilala sa Diyos. Kahit ano man ang iyong ginagawa. Amen? So all glory belongs to God. Sa Diyos ang lahat ng papuri. The devil never shows you the destination, only the detour. The devil never shows you the destination, only the detour. Sino lang ang magpapakita sa atin ng destinasyon? Ang Panginoon lang. Kasi ang kaaway, lagi kanyang ililihis. Gusto niya malihis tayo. 'Di ba? Gusto ng kaaway doon sa maling direksyon tayo mapunta. But God will show us the right path and the right destination. Amen. So that's the 3 life-changing lessons from Ezekiel 21. The first one, neutral is not an option. Number 2, God knows the path of every heart. And number 3, the wrong road leads to regret. So, choose your road today. Choose your road today. Alam nyo, praise God, no? Kahit nakadata lang ako, walang masyado naging problema. Kahit hinahadlangan tayo ng kaaway ngayon, wala akong internet. Pero ang smooth nang nangyari. What the enemy meant for evil, God meant for good. I can feel the presence of God here. Tingnan nyo, hindi tayo bumababa ng 500. Talagang stable. At nagsi-600, nagsi-700 pa tayo kanina. Hindi tayo nahadlangan ng kaaway. So, praise Jesus. Praise God. No? Pinapakita niya sa atin yung tamang daan. Walang makakapigil pag siya ang kumilos. So, choose your road today. Ezekiel 21 shows us that God's sword of judgment is real, but so is His path of mercy. Final challenge. Final challenge. You cannot stay at the crossroads forever. You cannot stay at the crossroads forever. Choose today to follow Jesus before it's too late. You cannot stay at the crossroads forever. Choose today to follow Jesus before it's too late. Purihin po ang ating Panginoon at nawa po sa bawat desisyon na ating gagawin kapag meron pong mga crossroad, left or right, kung saan nandoon ang Panginoon, doon tayo pupunta. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At alam nyo ba na yung road na choose the narrow road? There's a verse sa Matthew 7:13 to 14. Tingnan niyo po ito. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Mas maluwag daw po ang daan papunta sa kapahamakan, at marami ang naglalakad dito. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Narrow, mas makitid, mas maliit po yung lugar na dinadaanan po nating mga Kristiyano. Matthew 7:13 to 14. Doon sa malaking daan, maraming tao ang doon kasi mas komportable. Kasi mas maluwag. Kasi baka mas okay silang dumaan doon. Akala nila ang buhay about comfort. Akala nila ang buhay maging maayos, maging maganda. Pero hindi nila nalalaman ang tunay na daan sa buhay. Small gate and narrow road. Nandoon ang daan papunta sa buhay. At konti lang ang nakakasumpong nito. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, ikaw ay dumadaan sa hinagpis, hirap, congratulations. You are there in that small and narrow road.
And that leads to life. That leads to life. Yung iba, pipiliin nila ang comfort. Pero tayo, na dumadaan sa pagsubok at kabigatan, darating din po ang araw, mapagtatagumpayan po nating lahat. At kung hindi man natin makuha lahat ng mga gusto natin sa mundong to, sa langit, nandoon ang tunay na gantimpala. Amen. Ang tunay na gantimpala. Awitin po natin ito bago ako mag-closing prayer. So the title of this song is Gantimpala. So let us listen to this song. Napakaganda ng topic natin. God bless everyone. Maraming mga hadlang sa aking pagsunod, kadalas ay napapagod. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod. Lagi kong mithiin, ikaw ay malubog. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit ba nasusugat na. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Usang ang kinig, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kalubugan. Hindi man kita kayang hilitan, laging susubukan, ibigay sa iyo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugat na. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, patuloy na maglilingkod. Ikaw ay aking
Sa huli po, darating po ang araw na tayo ay haharap sa atin pong Panginoon. At aanihin po natin lahat ng mga bagay na ginawa po natin sa mundong ito. And we pray, ang Diyos ang ating maging gantimpala. Sa lahat ng paglilingkod, sa lahat ng pagsunod na ating ginawa sa mundong ito, ang Panginoon ang magiging reward po natin. So congratulations po sa lahat ng mga nakasama po natin. Grabe ang pagkilos ng Lord ngayon pong araw, ngayong gabing to. Damang-dama ko po na talagang binabago niya po tayo, pinapalalim niya tayo, and yes, masasabi ko, I love this wonderful and growing community. Salamat sa inyong mga buhay. I really praise God for your life. Na-encourage din po ako na ipagpatuloy itong mission na to sa TikTok live stream na araw at gabi nangangaral ng salita ng Diyos sapagkat maraming mga tao ang nangangailangan. And imagine all the first-timers. Grabe, ang dami mga first-timers ngayon. Grabe, wala akong masabi. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa lahat ng ginagawa nating to. Amen. So sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. We thank you. We thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Wala na po kaming ibang nais, Panginoon, kundi maramdaman at maging malapit po sa inyo, sa iyong presensya. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Salamat po sa paggabay mo, sa pagbibigay ng tamang direksyon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng tamang karunungan kapag kami po ay haharap sa crossroads ng aming mga buhay. Ipakita mo sa amin ang tamang daan kung saan mo po kami tinatawag. Huwag mo po kaming iwanan at huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang nais naming masunod at pagkatiwalaan. Panginoon, tinatagubilin ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa na nanonood po, maging ang amin pong mga pamilyang nire-representa. Nakita mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, ang kanilang pagtatype sa live comment ng kanilang mga prayer requests. Wala pong mga bagay na nalilingid sa iyo. Lahat ay alam mo. Ang bawat sitwasyon na aming pinagdadaanan, nakikita mong lahat yon, Panginoon. At salamat po. Dahil kayo ang Diyos na nag-aalala sa amin. Kayo ang Diyos na nakakaunawa sa amin. Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal, sa iyong biyaya at pangunawa, na kailanman po ay hindi matatapos. Ano man po ang mangyari sa buhay na ito, Panginoon, alam po namin, may plano ka. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang mga nabibigat ang lubha, ang mga taong hindi na alam kung ano ang kanilang gagawin. May sakit at karamdaman, problema sa negosyo, financial problems, naghihintay ng resulta and approval. Lord, I pray and I lift them up to you. Mga pamilyang sinisira ng kaaway, mga mag-asawang hindi pa nagkakaroon ng anak, mga magulang na may problema sa kanilang mga anak. I pray in Jesus' name, bless all these people, bless this community, and let your favor be upon us. Lahat na magtitake ng board exam, Lord, in Jesus' name, I pray for all of them. Samahan mo po silang lahat. At kayo po ang kanilang maging katagumpayan. We thank you, Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa bawat pamilyang nanonood. Dalangin ko po,
na ang bawat pamilya ay muli mong buuin at magkaroon po ng salvation sa lahat ng family members. At sa gagawin po namin mamaya sa paglilinis ng aming mga buhay, ng aming mga tahanan, samahan mo po kami. Ang pinakamahalaga, hindi ang mga bagay na meron kami, kundi ang pagtitiwala namin sa iyo, Jesus. Samahan mo po kami. Sanctify and consecrate our hearts, our home, our family, Lord. In Jesus' name. Gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa last days. This is the last harvesting season. Nawa po maraming mga tao pa ang manumbalik sa inyo, Panginoon. Salamat. I know that you will provide all the things that we need. Pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay? Habang nakataas ang mga kamay na ito, Panginoon, rumagasa ang mayamang pagpapala ng Diyos. Let the heavenly and earthly blessings and riches flow upon our lives, Lord. And we claim it by faith in Jesus' name. Wala pong magkukulang. We declare that we are the heads and not the tail, Lord, in Jesus' name. Kami ang magbibigay at hindi kami ang mangungutang, sapagkat sapat-sapat at sobra-sobra ang pagpapalang ibubuhos mo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko ang bawat pamilya, ang bawat buhay. Pagpalain mo lahat ng mga nanood at sumubaybay ngayong araw po na ito. We thank you, Lord. We glorify you. This all we ask in prayer. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. God bless us all. Di pa po tayo tapos dahil dadako pa tayo sa atin pong grounding session. Bago tayo matulog, ito po ang therapy natin. Amen? Sa mga first-timer na a-attend ngayon pong grounding session, isa po ito sa inaabangan gabi-gabi, ang grounding session po natin. Kaya po samahan niyo po kami. Amen. God is good. Thank you, Lord. Sa Diyos ang lahat-lahat ng papuri. Carolos. God bless. Samahan ka ni Lord. Hindi ka nababalik dyan sa dating ginagawa mo. Sinasaktan mo yung sarili kasi hindi kalooban ng Diyos yan. God is about to do something new in your life. In Jesus' name. Tuwing umaga po, 6:30 a.m. at sa gabi naman po around 9 to 10 p.m. Okay, so I believe we are all ready na po sa atin pong grounding session. So wala po tayo bang gagawin kundi makinig lamang sa lahat ng aking mga sasabihin. Okay? So let's do it. Okay. So I think we're all ready. Okay, so dako na po tayo sa atin pong grounding session. Ilang oras po devotion? Usually mga 2 to 3 hours. Sa umaga, 6:30 ang simula. Okay, so ngayon po, wala mo nang magla-live comment. Ngayon po ay stretching muna po tayo. Stretching. Okay, so pampawala ng lahat ng mga stress at mga At by the way guys, magpalakas kayo ng katawan. Okay, matulog tayo ng maaga. Kaya 11:30 tayo matutulog. Harold, gumising ka matulog ka ng maaga. Okay. So, yan. Tulog tayo ng maaga. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo. Again, wala mo nang magla-live comment because this point of time, we will start our grounding session.
We will now begin this grounding session that will give calm and peace in our minds, in our hearts. Wherever you are right now, take a moment to simply be here. Now I want you to close your eyes if you can. Gently close your eyes. No more live comments, please. Just close your eyes. Now I want you to breathe in deeply. Inhale through your nose. And gently breathe out through your mouth. Again, inhale deeply, filling your lungs with life and light. And exhale slowly, releasing tension, worries, and distractions. Now with every breath, imagine the noise of the day growing quieter. Lahat ng ingay sa mundo ay unti-unting naglalaho. Kalimutan mo muna yung mga deadlines. Kalimutan mo muna yung pressure sa trabaho. Kalimutan mo muna yung iniisip mo na pagre-review sa board exam. They are all fading into the background. Huwag mo munang isipin yung sakit at karamdaman mo. Huwag mo munang isipin yung negosyo o trabaho mo. Huwag mo munang isipin lahat ng bayarin at pangangailangan mo. Because today, God is with you. God is here and you are safe. Now, I want you to take a moment to think about what's been weighing on you. Ano ba yung nagpapabigat sa'yo ngayon? Balikan mo yung buong araw mo. May nangyari ba? May nakaaway ka ba? May naging problema ba sa trabaho? Sa negosyo? May nakatampuhan ka ba? What are your worries? Do you worry about tomorrow? Your pain from yesterday? Or your doubts about yourself? Do you have fear in your heart? Now picture all this as a stone in your hands and feel the heaviness of it. And now, see Jesus standing in front of you. His hands are open. And He is saying, "My son, my daughter, I am ready to take all the heaviness, all the stones in your hands. I am willing to carry the heaviness that you are feeling right now." Now slowly release each stone into His hands. Your fear, your guilt, your depression, your anxiety, your sadness. And as you let go, feel yourself becoming lighter, like chains falling off, like a deep breath after holding it in for too long. Parang may tinik na nakawala. Parang gumaan ang pakiramdam mo sapagkat kinuha ng Diyos ang lahat ng bigat na nararamdaman mo. Kinuha ng Panginoon ang lahat-lahat at binigyan ka ng bagong buhay.
Habang nakapikit ka, imagine a soft, warm light surrounding you. This is God's presence. This is His perfect love that heals you and restores you. Let this light cover every part of you. Your mind, clearing away anxiety and confusion. Your heart, mending brokenness and lifting heaviness. Your body, bringing healing and strength. Your spirit, renewing your hope and faith. In this moment, hear Him whisper to your soul, "You are mine. You are loved, and you are never alone. You are mine, you are loved, and you are never alone." Let this word sink deep into you. You are fully known by God and fully loved by Him just as you are. Now, take one final deep breathe in. And as you exhale, feel yourself surrender completely to His care. You don't need to figure it all out tonight. You don't need to have all the answers. You only need to rest in His presence. Now I want you to whisper this prayer in your heart. Sabihin mo, "Lord, thank you for being my refuge tonight. I place all my worries, my fears, and my entire self into your hand. Lord, forgive me for all my wrongdoings. Cleanse me from all my unrighteousness. Change my life. I believe in the cross of Calvary that you died for my salvation and the redemption of my sins. And so, Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Now, I want you to open your heart, open your eyes. And yeah, that is our grounding session. Good night, everyone. Okay, Gab. Nandito ka, Gab. Naiyak po ako. Amen. I saw heaven and angels. Wow! Amen. Grabe. The presence of God tonight is just something. Sobrang daming iyak ko kasi sobrang laki at bigat ng bato. Amen. Ganda po ng shirt niyo po. Amen po. Thank you so much, guys. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-join sa atin pong evening devotion, and I hope that helps you to sleep well and better tonight. I am praying for all of you. God bless you all sa lahat ng mga bagay na inyong gagawin. And please, pray for me, God's strength, provision, supply. Si Lord bahala sa atin. Lagi nyo lang po akong isama sa inyong mga panalangin every time na maaalala nyo po ako. My trust and my faith completely surrendered to God. So gagawin po natin ito hanggat may buhay, hanggat may pagkakataon, hanggat may hindi pa nakakilala sa Diyos, tuloy-tuloy ang atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. So praise the Lord. God bless us all. Yeah, super sipag niyo po mag-live for devotion. Oo, kasi kailangan, maraming nangangailangan. So maraming salamat po. Thank you so much. To God be the glory. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. Nung sinabi mo po na binabago ako ng Diyos, I see Jesus brushing dust in my hands. Amen.
New life, transformation, Arian. Amen. Para sa ating lahat. Amen. God bless everyone. I love you all with the love of the Lord. Ingatan po tayo ng Diyos. Chat niyo po ako kung wala pa kayo sa group chat para makasama po kayo. Thank you. To God be the glory. I'll be ending this live in 3, 2, 1. New life for Jesus. Amen. Bye-bye. Good night. See you tomorrow at 6:30 a.m. Bye-bye. God bless. Chat niyo po ako sa TikTok or sa Blue app. Okay, God bless. Bye-bye. Bye-bye. Love you all.